Alright, what's up guys? For today's vlog, maglalagay tayo ng RCB E3. Nabili natin ito sa Shopee sa Ace Precision. Ito yung shop. So itong RCB E3, new color nila ito, silver. Pinili ko silver kasi maganda tingnan. Ito pala guys, 14mm na yung size nitong piston nya. Itapat natin kung babagay. Okay, bagay naman siya. Kaya ikabit na natin to. So ito, tatanggalin natin ito lahat para ma-access natin yung handlebar sa loob. So ito guys, kakailanganin natin ng side mirror clamp kasi iba yung clamp nitong Winner X. Mapapansin niyo nakagilid. Kung susundin natin yung E3, tatama sa throttle. So ito na yung stock clamp na may paglagay ng side mirror. Mapapansin niyo nakagilid kasi, kaya kakailanganin natin ng bago. Kakailanganin din pala bumili ng clamp. Ito parang kadikit nitong RCB E3 para maipasok siya doon. So ayan, ilalagay na natin tong side mirror clamp dito. So ayan, ilagay na natin yung side mirror clamp. Lagay na rin natin dito yung RCB E3 para may test fit natin. Dito natin siya ilalagay. Ayan mga boss, na ilagay na natin yung RCB E3 para may test fit natin. Makita nyo masyado masikip itong side mirror clamp sa E3, pero ganyan talaga, medyo dikit sila. Maglagay lang kayo ng gabuhok na space. Okay, test fit natin sa kamay ko kung okay na siya, kasi syempre may angulo yung brake lever din. Kinamit na rin natin yung brake hose mga boss. Ito kung makapansin nyo, para ready for bleeding na ito. So wag nyo rin kakalimutan nito mga pamunas, or syempre baka tumulo yung brake fluid dyan habang nagre-refill kayo. Baka masira pa yung paint, sayang naman. Sa side mirror clamp naman, tip ko lang mga boss, lagyan nyo ng rubber doon sa paligid. Ayan, kung makikita nyo may rubber, diba? Para hindi siya umikot, kasi kanina umiikot eh. Kasi mahirap naman kapag umaandar kayo tapos mamaya biglang gumalaw, diba? Kaya mas okay na yung sigurado. Ganito naging itsura sa akin mga boss, yung nilagay kong rubber. At least ito matibay na. Ayan, makita ninyo, hindi na gagalaw yan. So next, i-test fit na natin siya mga boss. Ilalagay natin yung cover. Alright, fitment check. Sa fitment mga boss, mapapansin nyo parang sinukat eh. Saktong sakto yung side mirror clamp tsaka itong RCB E3. Ito, hindi nga lang nakalabas yung tank nitong RCB E3 na brake master na to. Pwede na natin lagyan ng brake fluid to mga boss para mai-bleed na natin dun sa caliper, para magamit na natin tong E3. Pero sa pag-bleed nito, kailangan kalasin ulit tong cover. Bleeding time na mga boss, tanggalin muna natin to. Syempre gagamitin pa rin natin tong Brembo brake fluid.
Alright, open, press, tapos close, bitaw. Tuloy-tuloy lang na ganun. Tapos hindi pwedeng maubusan ng brake fluid itong reservoir nyo, kasi kung naubusan yan, ulit na naman. Okay, matigas na yung pagka-bleed. Balik na natin yung cover. Tapos i-double check nyo mga boss, baka mamaya may leak kasi. Yan. Ito sa akin wala naman, kaya okay. Pwede natin ibalik yung cover uli. Alright, natapos na natin siya mga boss. Makita ninyo, ito, magkaiba yung lever pero okay lang. Malaki din ang ginanda nitong E3 Brake Master mga boss. Basta ang tandaan nyo lang mga boss, ang naging tricky lang dito sa RCB Brake Master is ito side mirror clamp. Ayan. Saka huwag nyo rin kalimutan yung side bin ng RCB E3. So yun lang mga boss ang ma-share ko sa inyo kung paano maglagay nitong RCB E3. Sana nakatulong din tong video para sa mga gusto maglagay ng RCB E3 na preno din sa Winner X. Like and subscribe na lang kayo for updates.